Kill my son! You want blood? Come get it! Come in! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang superhero action, adventure film na tinatawag na Aquaman and the Lost Kingdom. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Alan Hermo, Hoy Hoy, Maria del Daragosa, Rosie Quilo, Sandoval Recuerdoa, Emil Merluza especially Ayos, Al Nicolas Cabillok, Vince Carter, Alvin Oltez from Pasig City, Ani Eka Pedraza and family from Tuy Batangas, Cassie Jerry's from Isabela, Buenaveril from Cavite Bacoor City, Joban Galay from Mahayag, Zamboanga del Sur, Mark Liam or from Cavite Silang, Melker Hinlayagan from Mandawi City, Nick Noki Boy from Calabornia Aklan, Rex Pierce from Laguna, at Richard Santiago from Caloocan City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa gitna ng karagatan, isang cargo ship ang sinalakay ng mga pirata at mga mersenaryo. Kinidnap nila ang buong crew at balak nakawin ang kargamento. Hindi nila alam na may nilalang na may kapangyarihang makadiyos na paparating. Siya si Arthur Curry, ang hari ng Atlantis at ang superhero na kilala bilang Aquaman. Sakay ng kanyang seahorse at dala ang makapangyarihang trident ni Neptune. Sumampa siya sa barko at isa-isang pinabagsak ang mga kriminal para iligtas ang buong crew. Papa kicked their asses and took their names. Isa na namang kwento ng kabayanihan ito na ikinukwento mismo ni Aquaman sa kanyang bagong silang na anak, si Arthur Jr. Mula nang matuklasan ni Arthur ang kanyang pinagmulan at mapigilan ang kanyang kapatid na si Orm sa pag-atake sa mundo sa ibabaw, namuhay siya ng salaitan bilang ama, asawa, bayani, at hari. Isang umaga, nagpapahinga si Arthur sa garahe kasama ang kanyang ama na si Thomas, na nagbiro sa kanya na bigyan ng kapatid si Junior. Hindi sigurado si Arthur kung magandang ideya iyon, lalo na't hindi maganda ang naging karanasan niya noon kay Orm. Habang nag-uusap sila, napansin nilang nakikipag-usap si Junior sa mga isda sa aquarium, bagay na labis na ikinatuwa ng kanyang ama. Tila perpekto na ang buhay ni Arthur, pero malapit nang magbago ang lahat. Muling babalik ang isang kaaway mula sa nakaraan para maghiganti kay Aquaman, si David Cain, na mas kilala bilang Black Manta. Mula nang huli nilang laban, nasira ang armor ni David, dahilan para lalo siyang magpursige na patayin si Aquaman, na itinuturing niyang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Para matupad ang paghihiganti, pinondohan ni David ang isang ekspedisyon patungong Antarctica upang maghanap ng mga ebidensya tungkol sa kaharian ng Atlantis. Pinamumunuan ng siyentistang si Dr. Shin ang ekspedisyon, at tila may natagpuan siyang kakaiba sa isang bahagi ng lugar na nababalutan ng yelo. Bigla nilang naramdaman ang malakas na pagyanig mula sa ilalim ng lupa, at nagsimulang gumuho ang sahig. Swerte nilang pareho silang nakaligtas, pero napilayan ang katulong ni Shin dahil sa bagsak. Nagsindi ng flare si Shin at nagsimulang maglibot sa paligid, pero bumagsak din ang kanyang snowmobile sa isang bitek sa yelo, dahilan para tuluyang mabasag ang sahig. Sa kabilang bahagi ng bitek, isang dambuhalang halimaw ang nagising, isang nilalang na may higanteng mga galame. Binutis nito ang pader at sinunggaban ang katulong ni Shin, saka ito dinala sa kailaliman ng kuweba. Makalipas ang ilang oras, dumating si David kasama ang natitirang miyembro ng grupo at nadatnan si Dr. Shin na tila tulala pa rin sa nangyari. Hindi iyon alintana ni David, mas interesado siya sa kuweba. Nang pumasok sila, nadiskubre nila ang isang napakalalim na lawa sa loob. Sumisid si David at ang kanyang grupo, at doon nila nakita ang malalaking istrukturang gawa ng sinaunang sibilisasyon. Ngunit biglang lumitaw ang halimaw, isang napakalaking kraken. Sinimulan nitong atakihin ang lahat ng diver, kabilang si David, na tinangay hanggang sa pinakailalim ng lawa. Doon,
Nakarinig siya ng mahiwagang tinig na tila nagmumula sa isang trident na nabiyak sa gitna. Walang pag-aalinlangan, pinagdugtong ni David ang 2 piraso, at biglang lumitaw ang isang nilalang na nangakong bibigyan siya ng kapangyarihang tuluyang wasakin si Aquaman at ang Atlantis. Tinanggap ni David ang alok. Pagbangon niya mula sa tubig, hawak na niya ang trident, at tuluyan na siyang naging bagong tagapagdala nito. 5 buwan matapos ang pangyayaring iyon, ipinatawag si Arthur ng konseho ng Atlantis sa isang agarang pagpupulong. Ang pagbabago ng klima, na dulot ng polusyon ng mga tao sa ibabaw, ay nagsisimula ng makaapekto sa lahat ng kaharian sa ilalim ng dagat, at kailangang may gawin sila tungkol dito. Iminungkahi ni Arthur na magpakita na sa mundo ang Atlantis at ibahagi ang kanilang teknolohiya upang maibalik ang balanse ng kalikasan. Pero ayaw pumayag ng konseho, mas gusto pa rin nilang manatiling lihim at umatake na lang ng biglaan sa mundo sa ibabaw. Wala nang ibang opsyon si Arthur para maresolba ang krisis na ito, at mas lalo pang lalala ang sitwasyon dahil papalapit na ng papalapit si David sa kanyang target. Ngayon, muli nang nabuo ang Black Manta armor ni David. Sa tulong ng mahika ng Trident, natuklasan niya ang mga makinang tinatawag na Octobots, mga robot na hugis-pugitan na kayang maglibot sa ilalim ng dagat at may napakalakas na puwersa ng armas. Pero para mapaganya ang mga ito, kailangan ng isang bihira at mapanganib na uri ng enerhiya na tinatawag na orichalcum. Dahil sobrang taas ng greenhouse gas emissions nito, itinago ng mga taga-Atlantis ang mga reserba ng orichalcum sa mga lihim na imbakan. Ngunit ninakaw na ito ni Black Manta at ngayon ay papunta na sa pinakamalaking imbakan, sa loob mismo ng Atlantis. Sakay ng kanyang submarino, pinasok niya ang kaharian sa dagat at pinilot ang isa sa mga Octobot kasama ang kanyang mga tauhan. Gamit ang mga galame ng makina, nabasag nila ang pader ng imbakan at nakuha ang 12-dosenang tangke ng orichalcum. Habang patakas na sila, biglang tumunog ang alarma ng Atlantis. Kaagad na gumamit ng laser cannons ang mga mandirigma ng kaharian upang pigilan ang mga mananakop. Ngunit walang epekto ang kanilang atake dahil protektado ang submarino ng deflector shields. Lalong lumala ang sitwasyon ng pilitin ni Dr. Shin na gamitin ang bagong sandata, ang Sonic Beam, na ginamit niya upang sirain ang mga kanyan at pahinain ang depensa ng Atlantis. Dahil dito, nagawang lusubin ng mga tauhan ni Black Manta ang lungsod. Hindi nagtagal, dumating ang mas maraming mandirigmang Atlantean na pinamumunuan ni Namera at Atlana, ang ina ni Arthur. Sakay ng kanyang transporter, agad na nagtungo si Atlana sa isang bahagi ng imbakan ng orichalcum at ginamit ang kanyang lakas at bilis upang sirain ang mga Octobot. Sa kasamaang palad, tinamaan siya ng malakas na putok mula sa Sonic Beam, dahilan upang mawalan siya ng malay. Agad na pumalit si Mere sa pamumuno at sinundan ang Octobot na pinapilot ni Black Manta sa gitna ng lungsod. Sinubukan ng kalaban na iligaw siya sa pamamagitan ng pagsabog ng isang higanteng barko, pero nakaiwas si Mere at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha ng isang whirlwind. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang Octobot at sumalpok sa pader. Kaagad na nakahabol si Mere at inatake si Black Manta, ngunit gumanti ito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng napakalakas na sinag mula sa kanyang maskara, dahilan para masugatan ng malubha si Mere. Hindi pa siya nakontento, itinaas pa niya ang trident upang tuluyang tapusin si Mere. Ngunit bago niya ito magawa, dumating si Aquaman at inatake siya ng buong galit. Naglaban sila ng matindi, ngunit mabilis na nakabawi si Black Manta at muling humarap sa kanyang mortal na kaaway. Bago sila muling magbanggaan, binalaan siya ni Dr. Shin na paparating na ang hukbo ng mga Atlantean. Nagpa siya si Black Manta na umatras, ngunit bago siya umalis, ginamit niya ang kapangyarihan ng Trident upang pabagsakin ang isang submarine-like ship na puno ng mga Atlantean sa loob. Upang maiwasan ang trahedya, iniwan ni Aquaman ang laban at itinapon ang sarili sa ilalim ng barko, dahilan upang ligtas itong bumagsak sa lupa. Pagkatapos nito, sinubukan niyang habulin si Black Manta, ngunit tinamaan siya ng Sonic Ray mula sa submarino at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Aquaman, ngunit wasak na ang malaking bahagi ng Atlantis dahil sa pag-atake ni Black Manta, at ninakaw pa ang lahat ng reserba ng orichalcum. Dahil sa pagkabigong ito, pinag-iisipan ng konseho ng Atlantis na alisin si Arthur bilang hari, pero mas iniintindi ni Arthur ang kanyang asawang si Mera, na nagpapagaling sa ospital. Kasama ang kanyang ina at ang lolo niyang si Haring Neres, pinag-usapan nila kung paano mapipigilan si David Cain.
Kailangan nilang magmadali dahil sa bawat oras na ginagamit ni Black Manta ang Orichalcum, mas sinisira nito ang kapaligiran sa pamamagitan ng mga nakal-alasong gas na nilalabas nito. Alam din ni Arthur kung gaano kalakas na ngayon si Black Manta, at natatakot siyang hindi niya ito kayang labanan mag-isa. Dahil dito, napagpasyahan niyang humingi ng tulong sa kanyang kapatid na si Orm. Ngunit nakakulong ito sa kaharian ng mga mangingisda, at upang maiwasan ang alitan sa konseho, kailangang palayain ni Arthur ang kapatid ng palihim. Bagamat delikado ang plano, pumayag si Neres na tumulong. Binigyan niya si Arthur ng espesyal na suit na kayang gawing invisible ang nagsusuot. Si Atlana naman ay nagpadala ng isang pugita na tinatawag na Topo, na may kakayahang magbago ng anyo at magkubli, upang tumulong sa misyon. Handa na ang lahat. Pumunta sila sa bilangguan ng mga mangingisda kung saan tino-torture si Orm ng mga bantay. Nakapasok si Topo sa mga lagusan at binuksan ang selda, habang ginamit ni Aquaman ang invisibility suit upang tahimik na patumbahin ang mga gwardya. Pagkatapos patayin ang lahat ng bantay, pinuntahan niya si Orm, na nanghihina dahil sa kakulangan ng tubig. Bagamat may kinikimkim pa ring galit sa isa't isa, tinanggap ni Orm ang tulong ng kanyang kapatid at sabay silang tumakas sa bilangguan. Habang papalabas sila, nadaanan nila ang mga gwardyang sakay ng mga dambuhalang insekto. Agad nilang pinabagsak ang mga ito at sinubukang sakyan ang mga nilalang. Sa unay mabangis ang mga ito, ngunit kalaunan ay sumunod din sa kanilang utos. Mabilis nilang iniutos na lumipad palayo at agad na umakyat ang mga halimaw sa mga pader, binasag ang kisame gamit ang kanilang malalakas na panga. Sa wakas, nakatakas sila mula sa kaharian ng mga mangingisda at napadpad sa isang tigang na disyerto, kung saan tanaw na nila ang dagat sa di kalayuan. Kailangan nilang makarating agad sa tubig upang makabawi si Orm ng kanyang lakas at makatakbo sila. Ngunit muli silang sinalakay ng mga gwardya sakay ng kanilang mga alaga. Isa sa kanila ay nahuli si Aquaman, ngunit ginamit niya ulit ang kanyang invisibility upang makipaglaban ng mas madali. Samantala, nawalan ng sakay si Orm at napilitang maglakad patungo sa dagat. Halos hindi na siya makatayo at gumagapang na lamang sa buhangin habang papalapit ang mga bantay upang tapusin siya. Ngunit bago siya maabutin, umabot sa kanya ang mga alon ng dagat. Nang mabasa siya ng tubig, agad niyang nabawi ang kanyang lakas. At sa kamalasan ng mga bantay, kinuha niya ang kanilang sibat at pinabagsak ang buong grupo ng walang kahirap-hirap. Matapos iyon, dinala ni Arthur sina Orm at Topo pabalik sa dagat at ipinaliwanag ang buong krisis na kinakaharap ngayon ng Atlantis. Matapos marinig ni Orm ang lahat ng nangyari, muling bumalik ang kanyang lakas at kapangyarihan. Napagdesisyonan niyang dalhin si Arthur sa Underwater Citadel, isang kaharian na tinitirhan ng mga pinakamasasamang nilalang ng dagat, mga pirata, mersenaryo, at iba pang mga kriminal. Pinamumunuan ito ng isang halimaw na kilala bilang Fish King. Pagdating nila roon, dinala ang magkapatid sa harap ng nilalang. Sinubukan ni Orm na makipagkasundo upang makuha ang kinaroroonan ni David Cain, ngunit tumanggi ang Fish King. Dahil dito, nagpasya si Arthur na kunin ang sagot sa mas marahas na paraan. Agad niyang hinarap ang mga tauhan ng Fish King, ngunit walang tumagal sa lakas ni Aquaman. Smash his stupid head in! Sa huli, kinuha niya ang isang oxygen mask, isinuot ito sa mukha ng Fish King, at pinaikot ang balbula hanggang sa lumiit ang tubig sa loob. Habang hirap ng huminga, napilitan itong umamin, sinabi niya na si David Cain ay nasa isang isla kung saan matatagpuan ang isang bulkan na tinatawag na The Devil's Mouth. Pagkarinig nito, iniwan ni Arthur ang Fish King na buhay at nagtungo sila ni Orm patungo sa naturang isla. Pagdating nila roon, napansin nilang kakaiba ang kapaligiran, sobrang lalaki at agresibo ng mga hayop at halaman. Pinaniniwalaan ni Orm na ito ay epekto ng Orichalcum emissions. Napatunayan nila ito nang biglang sumulpat ang napakaraming higanteng insektong kumakain ng laman. Dahil sa dami ng mga ito, tumakbo sina Arthur at Orm papasok sa kagubatan hanggang sa makarating sila sa gilid ng isang matarik na bangin. Iminungkahi ni Arthur na tumalon sila sa dagat, ngunit napansin ni Orm ang isang estatwa ng isang dating haring Atlantean sa gilid ng bangin, may nakasulat na mga salitang, "The True King builds bridges." Literal na ininterpret ni Orm ang mensahe, kaya ginamit niya ang kanyang lakas upang ibagsak ang estatwa. Sa una, tila walang silbi, pero kalaunan, bumagsak ito at naging tulay papunta sa kabilang bahagi ng isla. Habang tumatawid sila, patuloy silang tinutugis ng mga insekto.
Malapit sa bulkan, naroon ang lihim na base ni David Cain, ginamit niya ito bilang pagan ng Orichalcum. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Dr. Shin upang magbigay ng ulat tungkol sa gasolina, ngunit wala si David sa silid. Sa halip, nakita niya ang trident, at dala ng kuryosidad, pinagdugtong niya muli ang dalawang bahagi nito. Biglang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang masamang nilalang na siyang kumokontrol kay David. Ilang sandali pa, dumating si David at tinutukan ng daga ang leeg ni Shin. Sinubukan ng siyentista na ipaliwanag na kontrolado siya ng trident, ngunit sumagot si David na gagamitin pa rin niya ang kapangyarihan nito hanggang sa maging abo si Aquaman at ang buong Atlantis. Pagsapit ng gabi, patuloy sina Arthur at Orm sa paghahanap ng tagwan ni David hanggang sa matagpuan nila ang isa sa mga gwardya nitong nagbabantay sa kagubatan. Madali nilang natalo ito, at sa pagsunod sa bakas ng mga paa, narating nila ang lihim na base at nakapasok sa control room. Doon nila natuklasan na ginagamit ang pagan ng Orichalcum upang maglabas ng greenhouse gases sa pamamagitan ng bulkan. Natakot si Orm na baka tuluyang masira ang ekosistema ng buong mundo, kaya nag-isip siya ng paraan para mapigilan ito. Biglang lumitaw si Dr. Shin, may dalang baril. Pero sa halip na umatake, sinabi niyang tutulungan niya sila para mapigilan ang plano ni David. Ipinaalam niya kay Arthur na kontrolado ng isang masamang espiritu sa loob ng trident si Black Manta. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, biglang sumabog ang pinto ng silid, at natapon palabas ng bintana sina Arthur at Orm. Hindi sila nasaktan, ngunit napaligiran sila ng mga mersenaryo ni Black Manta. Ginamit ni Orm ang kanyang kakayahan upang labanan ang mga ito at nakuha pa niya ang isa sa mga laser gun. Ngunit napunta siya sa target ng isang mercenary na lumilipad gamit ang jet propeller. Bago ito makaputok, itinapon ni Arthur ang isang malaking bakal na kawit, tumama ito sa mercenary, at sumabog ang kanyang thruster. Sa kabila ng tagumpay, sinundan naman si Orm ng isang Octobot na hindi tinatablan ng bala. Ginamit nito ang mga Gal-Amei upang atakihin si Orm. At sa oras na malapit na siyang tamaan, muli siyang sinagip ni Arthur. Hinawakan niya ng buong lakas ang mga bakal na Gal-Amei ng Octobot, ngunit, dahil dito, siya naman ang naging target. Sinunggaban siya ng higanteng makina at walang awang pinagsasaktan. Ngayon, si Orm naman ang tumulong sa kanya. Napansin niya ang isang malaking anchor na nakakabit sa kadena, kaya itinapon niya ito sa Octobot, naipit ang mga Gal-Amei nito, at bumagsak ang makina. Akala nila tapos na ang laban, ngunit lumitaw si Black Manta at hinamon ang magkapatid sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Tinanggap ni na Arthur at Orm ang hamon, at nagsimula ang mabangis na sagupaan. I never expected to see you two fighting side by side. No one hits my brother, but me. Come at me! Dahil sa kapangyarihan ng trident, nagkaroon ng kalamangan ang kontrabida. Tinadyakan niya si Arthur at itinapon si Orm. Nang ihagis ni Manta ang trident, nakaiwas si Orm, pero nang hawakan niya ito, bigla siyang nakakita ng mga kakaibang pangitain, isang nilalang at isang mahiwagang kaharian. Natarante siya, kaya sinamantala ni Black Manta ang pagkakataon at tinamaan siya ng kanyang sinag. Sa sandaling iyon, yumanig ang buong isla dahil sa mga missile na pinakawalan ni Neres, na dumating upang iligtas ang kanyang mga apo. Inutusan ni Black Manta ang lahat ng tauhan na lumikas, ngunit muli siyang sinugod ni Arthur para sa pangalawang round. Nagpatihulog silang dalawa sa kailaliman ng dagat habang naglalaban. Sa kabila ng matinding pagsisikap ni Aquaman, nakatakas si Black Manta sakay ng kanyang submarino. Tinangka siyang habulin ni Arthur, ngunit tinamaan na naman siya ng sonic beam at nabagsakan ng mga bato ng isla. Sinubukan niyang alisin ang mga ito, pero sa kabutihang palad, dumating si Mera, ganap ng magaling, at ginamit ang kanyang mahika upang iligtas siya. Matapos ang laban, bumalik si Aquaman sa Atlantis at nakipagpulong sa kanyang pamilya at mga kaibigan upang planuhin ang susunod na hakbang. Isinalaysay ni Orm na nang mahawakan niya ang trident, nakakita siya ng pangitain tungkol sa Necres,
isang lugar na dating bahagi ng Atlantis ngunit ngayon kilala bilang The Lost Kingdom. Noong unang panahon, ang kapatid ng dating Haring Atlan, na si Kordax, ay nalulong sa paggamit ng orichalcum kahit alam niyang mapanganib ito. Dahil dito, nagkaroon ng galit at pagkakahati sa magkapatid. Gumamit si Kordax ng itim na mahika upang likhain ang sarili niyang trident at gawing mga halimaw ang kanyang nasasakupan. Nagdeklara siya ng digmaan laban sa Atlantis, ngunit nagwagi si Atlan. Pinutol niya sa dalawa ang trident ni Kordax at ginawang yelong bilangguan ang kanyang kaharian. Ang bilangguang iyon ay matatagpuan sa Antarctica, at upang mapalaya si Kordax, kailangang gamitin ang dugo ng huling inapo ni Atlan upang mabasag ang sumpa. Dito napagtanto ni Orm na si Black Manta ay kontrolado ni Kordax, at hindi magtatagal, hahanapin nito ang mga natitirang miyembro ng Royal Bloodline. Sa gitna ng pagkabigla ni Arthur at Mera, napagtanto nila na ang kanilang anak na si Arthur Jr., ang huling inapo ni Atlan, at iyon ang dahilan kung bakit siya ang susunod na target ni Black Manta. Tulad ng kanilang kinatatakutan, biglang lumitaw si Black Manta sa bahay ni Arthur, inatake si Thomas gamit ang trident, at dinukot ang sanggol. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Aquaman at nailigtas ang kanyang ama, ngunit ang kanyang anak ay nadala na ng pinakamalaking kaaway niya. Ngayon, ang buhay ni Junior at ng buong planeta ay nakasalalay kay Aquaman at sa kanyang kapatid na si Orm, na sa kahilingan ng kanilang ina ay muling pumayag na tumulong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila maglalaban mag-isa, sasama sa kanila sina Mera, Haring Neres, at Haring Brine sa nalalapit na labanan. Handa na ang lahat, at nagtungo sila sa Antarctica, kung saan kararating lang ni David sakay ng kanyang submarine. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na wasakin ang mga bundok ng yelo. Sumunod naman sila at pinaputukan ng mga missile ang mga pader ng yelo, na nagbukas ng daanan papasok sa loob kung saan dumaan si David at si Dr. Shin kasama ang mga Octobot. Ilang sandali pa, dumating si Aquaman at ginamit ang trident ni Neptune para tawagin ang mga nilalang ng dagat, gaya ng mga balina at peteng. Sumunod silang lahat sa utos at pinalibutan ang submarine ni Black Manta. Pagkatapos, naglabas sila ng malalakas na magnetic waves na nagpatigil sa mga sistema ng submarine, hanggang sa sumabog ito mula sa loob at tuluyang winasak ang hukbo ng mga kalaban. Samantala, sina David at Shin ay nakapasok na sa nawalang kaharian na pinagyelo noon ni Haring Atlan. Sumunod si Aquaman at ang kanyang mga kakampi, ngunit hinaranggan sila ng hukbo ng mga halimaw na muling nabuhay dahil sa mahika ng trident. Dahil wala ng oras, nagpasya si Aquaman na habulin si Black Manta habang sina Haring Brine at ang kanyang hukbo ay nakipaglaban sa mga halimaw. Kasama sina Orm, Mera, at Neres, tumawid si Aquaman sa lagusan papunta sa tulay na patungo sa silid trono ni Kordax. Sa kanilang pag-akyat, muling lumitaw ang Kraken at hinablot ang binti ni Neres gamit ang mga galame nito. Nakiusap ang hari ng Zebul kay Orm na tulungan siya, ngunit tila bumalik ang pagiging makasarili nito at tumanggi. Maya-maya, bumalik si Orm at tinulungan ang kanyang lolo sa pamamagitan ng pagputol sa galame ng halimaw gamit ang kanyang palakol. Sa wakas, nagkasundo silang dalawa at nagmadaling umakyat upang tulungan sina Arthur at Mera sa paghahanap kay Junior. Ngunit hindi nila alam na ang sanggol ay dinala na ni Black Manta upang gamitin bilang sakripisyo para sa mahika na magpapalaya kay Kordax. Narating ng kontrabida ang trono ng dating hari at inutusan si Shin na ibigay sa kanya ang sanggol. Sumunod ang siyentipiko at iniabot ang maletang kinalalagyan ni Junior, ngunit nang buksan ni Black Manta ito, napagtanto niyang bomba pala ang laman. Sa huling sandali, naihagis ni Black Manta ang bomba at nakaiwas sa pagsabog. Tinangka ni Shin na tumakas habang dala ang sanggol, ngunit nahabol siya ni Black Manta na ginamit ang kanyang mga kuryenteng sandata. Nakita niya ang bata at inilagay ito sa harap ng trono para isakripisyo. Sa sandaling iyon, ginamit ni Junior ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa kanyang ama. Narinig siya ni Arthur at agad na tumakbo patungo sa kanya, sabay inihagis ang trident kay Black Manta. Tumama ito sa maskara ng kontrabida, ngunit nanatili pa rin itong malakas at handang makipaglaban sa huling pagkakataon. Nagharap silang muli ni Aquaman sa isang matinding labanan, nagpapalitan ng mabilis na mga suntok at atake habang naghahanap ng pagkakataong tapusin ang isa't isa. Sa huli, nahanap ni Aquaman ang tamang tiyempo at nabitawan ni Black Manta ang trident. Ngunit agad siyang bumawi gamit ang jet thruster at itinumba si Aquaman sa lupa.
Bago pa niya tuluyang tusukin ang bayani, sumingit si Mera at gamit ang kanyang mahika, itinapon si Black Manta sa pader. Nabiyak ang maskara nito, pero bumangon pa rin siya at inihagis ang trident kay Mera. Bago pa siya matamaan, sumulpat si Orm at nasalo ang trident sa ere. Sa kasamaang palad, muling sinaniban si Orm ng kapangyarihan ni Kordax at naging bagong tagapagdala ng trident. Lumapit siya kay Aquaman at inatake ito. Sinubukan ni Arthur na gisingin ang kanyang kapatid, ngunit napakalakas ni Kordax at ginamit ang katawan ni Orm upang itapon siya sa trono. Tinamaan si Aquaman ng sugat, at ang kanyang dugo ay ginamit upang buhayin ang sumpang dugo, dahilan upang tuluyang makalaya si Kordax mula sa yelo. Sa kabila nito, hindi sumuko si Aquaman at muling tumayo. Pilit niyang pinaalala kay Orm ang lahat ng pinagsamahan nila bilang magkapatid. Sa huli, nabawi ni Orm ang kanyang sarili at inabot kay Arthur ang trident, ngunit huli na, nakalaya na si Kordax. Mabilis na inihagis ni Arthur ang trident kay Kordax, ngunit pinigilan iyon ng halimaw gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa mismong sandaling iyon, inihagis ni Orm kay Aquaman ang trident ni Neptune, at gamit iyon ni Arthur upang basagin ang masamang trident ni Kordax, sabay na winasak din ang sumpa at ang halimaw mismo. Nang mawala ang mahika ni Kordax, nagsimulang gumuho ang buong nawawalang kaharian. Nahulog si David sa bangin ngunit nakahawak sa bato. Sa kanyang pagkagulat, inalok ni Arthur ng tulong at sinabing tapusin na ang kanilang alitan. Ngunit tumanggi si David, at pinili na lamang niyang mahulog sa kanyang wakas. Nakawala sina Aquaman, Orm, at ang kanilang mga kakampi mula sa gumuguhong kaharian. Nailigtas nila ang mundo sa ibabaw at ang ilalim ng dagat. Gayunpaman, kailangang harapin ni Orm ang kanyang mga kasalanan. Sa kabutihang loob, itinago ni Arthur ang kinaroroonan ng kanyang kapatid hanggang sa mapatawad siya ng konseho ng Atlantes. Bago sila maghiwalay, nagpasalamat si Orm at nagbigay ng huling payo, na si Arthur ay dapat pamunuan ang mga tao ng Atlantes patungo sa mas mabuting kinabukasan. Tinanggap ni Arthur ito, at makalipas ang ilang araw, ipinahayag niya sa buong mundo ang pag-iral ng Atlantes. Mula ngayon, malalaman ng lahat na ang kaharian sa dagat at ang mundo sa ibabaw ay magsasanib upang protektahan ang daigdig, sa pamumuno ng hari at superhero na si Aquaman. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.